At habang kinikilala po natin ang ginawa at patuloy na ginagawa ni Kong Egay at nauunawaan din ang kanyang mga sentimiento, ako naman po ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Minoria sa pagpili sa akin bilang Senior Deputy Minority Leader. Tumatayo po tayo at patuloy na tatayo para sa isang kamarang malaya, isang minoryang may prinsipyo at fiscalizer, at isang kinatawang nagtatanggol sa integridad ng ating institusyon at dangal bilang mga mambabatas. At sa ating mga kababayan, hindi ko po kayo bibiguin. At walang membro sa minority na pinagbabawalan magsalita. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Congressman Egay Arizi. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Laila De Lima, the Senior Deputy Minority Leader, for her manifestation. The Honorable Laila De Lima, Senior Deputy Minority Leader and representative of Mamamayang Liberal Party List, is hereby recognized for her manifestation. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. As stated, this is not an interpellation, this is a manifestation. I understand where our distinguished colleague is coming from. He is a party mate in the Liberal Party, a stalwart in the minority bloc, and an ally in quite a number of good fights. We've been together in many legislative advocacies, including our push for budget reforms, for banning political dynasties, for creating the Independent Commission Against Infrastructure Corruption, or the ICIAC, for instituting reforms in our political party system, for calling out China for its hostile and aggressive actions that violate our sovereign rights over the West Philippine Sea, and many more. Our common advocacies even took us to the Supreme Court, where we jointly filed a petition challenging the constitutionality of unprogrammed appropriations in the 2026 national budget. And I'm even joining him now in questioning and criticizing what transpired at yesterday's committee hearing on the anti-political dynasty bills. And it is Kong Egay's right to candidly, even passionately, say what's in his mind on pressing national issues, what he thinks is right as a representative of the people. At habang kinikilala po natin ang ginawa at patuloy na ginagawa ni Kong Egay, at nauunawaan din ang kanyang mga sentimiento, ako naman po ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Minoria sa pagpili sa akin bilang Senior Deputy Minority Leader. I am proud to be part of the minority, just as I am proud to be part of the Liberal Party. And I am sure that my colleagues in the minority are equally proud to be part of our bloc. We are a dynamic bloc. We shall continue to fiscalize, scrutinize, provide checks and balance, call out the mistakes and excesses of the administration. But we are not, and we will not be obstructionists. While we say no, object to, and block wrongdoings, mistakes, and failures, we will not hesitate to support the good and worthy measures and initiatives of the majority and the worthy policies, plans, and programs of the administration. Sa House Minority Bloc at sa ating mga kababayan, hindi ko po kayo bibiguin. Our record speaks for itself. Our principles, our deepest convictions do not waver, not even a bit. Our passion, our grit persists, as it has always been, for the rights and dignity of every human person, for the good of the Filipino people, for our country's best interests. Tumitindig po tayo at patuloy na titindig upang isulong sa mga komite at plenaryo nitong Kongreso ang legislative agenda ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga naisasantabi at vulnerableng sektor para sa isang matino, may pananagutan, responsable at mapagkalingang pamahalaan. Tumatayo po tayo at patuloy na tatayo para sa isang kamarang malaya, isang minoryang may prinsipyo at fiscalizer,
at isang kinatawang nagtatanggol sa integridad ng ating institusyon at dangal bilang mga mambabatas. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Libanan, for his manifestation. The Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, is recognized for manifestation. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, bilang Minority Leader, humihingi po ako ng paumanhin dahil yung internal affairs ng minority ay napapag-usapan dito sa plenaryo. Pero naintindihan ko po kung bakit nagsalita ang ating distinguished colleague Congressman Darisi. Alibasa ay baka may hindi niyang mga bagay na hindi naintindihan sa aming mga pag-uusap. Una po ay nabanggit niya kanina na tumawag sa akin ang ating former Speaker Martin Romualdez kung pwede maging Senior Deputy Speaker Kung Igay. Siguro may tumawag kay former Speaker Martin at tumawag siya hindi bilang speaker. Wala pa tayong organisasyon noon ng 20th Congress, pero bilang kababayan ay tinawagan niya po ako at sinabi ko naman na this is a thing of the minority, so kailangan mag-usap kami ni Congressman Igay. Nag-usap po kami at pagkakilala po kami, nagkasama kami sa magkaibigan, magkasama kami sa 13th Congress. Naging minority leader ako at naging senior Deputy Minority Leader siya. Madam Speaker, ang Kongreso po ay kanya-kanya tayong may responsibilidad dito. Ang Speaker, kanyang management ng buong House of Representatives. Ang Majority Leader, ang Committee on Rules ay kanyang pinamumunuan at ang proceedings dito sa House. Ang ating mga committees ay nasa pamumuno ng ating mga respective chairpersons of the different committees at ang minority leader naman kami ay we see to it that all committees are properly represented by the minority. And in the same manner, ang obligasyon ng minority leader ang kaayusan dito sa plenaryo na napipiskalize namin na i-scrutinize ang mga batas na ating ipinapasa. Ang Senior Deputy Minority Leader ay parang alter ego ng Minority Leader. Ibig sabihin, kung wala ang Minority Leader, pwede natin i-delegate ang Senior Deputy. At sa ating tradisyon, Madam Speaker, kadalasan ang bastonero ng House ay ang Senior Deputy Minority Leader na katandem niya ang Senior Deputy Majority Leader dito sa plenaryo. In other words, araw-araw dapat nandito po ang ating mga opisyalis ng Committee on Rules. May kasabihan na we can disagree without being disagreeable. Yan po ang requirement ng legislation na palagi tayong kahit nagdi-disagree, ay pwede pa tayong mag-usap-usap. Pero kung dumarating ang punto na hindi na makausap ng majority ang minority, medyo nasa peligrong kalagayan ang ating bansa kasi hindi na natin ma-fine-tune ang ating mga batas. Sinabi ko po, bago mag-hearing ang Committee on Suffrage sa Anti-Political Dynasty Bill, at pinag-uusapan po namin na may pasa namin ang ating Anti-Political Dynasty Bill, ang ating Party List Reform Bill, na kung maaari ay mapaganda natin ang mga batas na ito. At sinabi ko kay distinguished colleague Arisi that I think you
you see this coming. Ibig sabihin, tinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ng ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. At nakita po naman po na ang ating distinguished colleague Laila de Lima ay napakasipag din at nagagalak akong siyang napagkaisahan maging Senior Deputy Minority Leader. Kaya, Madam Speaker, ang minority ay naghanda makipagtrabaho sa ating majority. At kung mayroon mang clouds of doubt, gusto ko pong linawin po yan. At walang membro sa minority na pinagbabawalan magsalita kung anong gusto niyang sabihin dito sa ating plenary o kung saan mang fora na gusto siyang magsalita. Ang importante, tumatakbo ng maayos ang gulong ng legislation dahil hindi lang anti-political dynasty bill, hindi lang party list reform bill ang importante. Napakarami pa tayong mga batas na dapat atupagin, lalo na nagkakaroon ngayon ng krisis sa Middle East. Itong mga bagay dapat nakahanda palagi ang ating majority at minority para magtrabaho. Yun lang po, Madam Speaker. Maraming salamat. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Edgar Erice as well as the interpellations and manifestations on the same to the Committee on Rules for its proper action. An objection. Hearing none, the speech of the Honorable Egay Erice, together with its interpellations and manifestations, is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader.